Ang JanSport ay hindi lamang isang simpleng tatak ng bag. Ito ay isang simbolo ng pakikipagsapalaran, edukasyon at pagbabago sa disenyo na nagmula sa mga bundok ng Washington hanggang sa mga silid-aralan ng Maynila. Upang lubos na maunawaan ang malawak na impluensya nito, kailangang balikan ang mga taong 1967 sa Seattle, Washington. Ang kasaysayan ng JanSport ay nagsimula sa tatlong magkakaibigan na sina Murray Pletz, ang kanyang asawang si Janice John Lewis at ang kanyang pinsan na si Skip Yoel. Ang pangalang JanSport mismo ay isang pagkilala sa pag-ibig at kolaborasyon. Ipinangako ni Murray kay Jan na kapag naging matagumpay ang kanilang negosyo sa paggawa ng mga backpack, ipapangalan niya ito sa kanya. Noong panahong iyon, ang mga backpack ay dinidisenyo lamang para sa mga seryosong hiker at mga sundalo. Ngunit ang tatlong ito ay may kakaibang pananaw na magagamit ang kagamitang ito sa mga mas malawak na aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang unang tanggapan ay matatagpuan sa itaas ng tindahan ng ama ni Murray na tinatawag na Transmission Supply and Service sa Seattle. Dito, nagsimula silang bumuo ng mga frame pack na gawa sa aluminyo na mas magaan kaysa sa mga nakasanayang kahoy o bakal na gamit noong dekada 60. Ang tagumpay ng kanilang disenyo ay nakasalalay sa pagiging practical nito. Noong 1970, ipinakilala nila ang unang panel loading backpack, isang inobasyon na nagpapadali sa pagkuha ng gamit sa loob ng bag nang hindi na kailangang halukayin ng lahat mula sa itaas. Ang pagbabagong ito ang naging mitya ng kanilang pagsikat sa sektor ng outdoor recreation. Ngunit ang tunay na revolusyon ng JanSport ay hindi naganap sa kagubatan, kundi sa loob ng mga universidad. Bago ang dekada 70, ang mga mag-aaral sa Amerika ay nagdadala ng kanilang mga libro gamit lamang ang kanilang mga kamay o kaya itinatali ito ng isang strap na gawa sa balat o tela. Isang araw, ang mga estudyante sa University of Washington ay nagsimulang bumili ng maliit na day pack ng JanSport para protektahan ang kanilang mga libro mula sa ulan ng shuttle. Nang mapansin ni Skip Yoel ang trend na ito, mabilis silang gumawa ng mga modifikasyon sa disenyo upang mas maging angkop ang mga bag para sa mga gamit sa eskwelahan. Dito isinilang ang iconic na Super Break, ang modelong naging pinakamabentang backpack sa buong mundo. Ang matibay na tela na gawa sa nylon at ang simpleng disenyo nito ang naging dahilan kung bakit ito nagustuhan ng mga tao. Noong 1986, ang JanSport ay nakuha ng BF Corporation, isang higanteng kumpanya sa larangan ng pananamit na pagmamay-ari ng mga tatak tulad ng The North Face at Vans. Sa ilalim ng pamumuno ng VF Corporation, lalong lumawak ang produksyon at distribusyon ng JanSport sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pagpasok ng JanSport sa Pilipinas ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 90 at tuluyang sumabog ang katanyagan nito noong unang bahagi ng dekada 2000. Ang kumpanyang Primer Group of Companies ang naging opisyal na distributor ng JanSport sa bansa. Ang Primer Group, sa pamamagitan ng kanilang mga sangay tulad ng Brat Pack at The Travel Club, ang nagdala ng kulturang authentic adventure sa mga Pilipino. Sumikat ang JanSport sa Pilipinas dahil sa tatlong pangunahing rason: tibay, estetika at ang lifetime warranty na ibinibigay nito. Sa isang bansang madalas dalawin ng ulan at kung saan ang mga mag-aaral ay nagbibitbit ng napakaraming mabibigat na aklat, ang JanSport ay naging practical na investment para sa mga magulang. Ang pangako na aayusin o papalitan ng mga sakaling sira ang zipper o tahi nito ay nagbigay ng tiwala sa mga mamimili. Bukod sa tibay, ang JanSport ay naging status symbol din sa mga paaralan sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng original na JanSport, lalo na ang mga kakaibang kulay at print, ay nagpapakita ng pagiging cool o trendy ng isang estudyante. Nakita ng mga Pilipino na ang bag na ito ay madaling bagayin sa kahit anong uniforme o kasuotang pang-alis. Dahil sa agresibong marketing ng Primer Group, ang JanSport ay naging madaling mahanap sa mga malls gaya ng SM Robinsons at Ayala Malls. Ang mga promotional events sa mga universidad at ang pakikipagtulungan sa mga lokal na artista at influencers noong panahong iyon ay lalong nagpatatag sa posisyon nito sa lokal na merkado. Gayunpaman, sa kabila ng rurok ng tagumpay nito, hindi nakaligtas ang JanSport sa mga kontrobersiya at issue na yumanig sa reputasyon nito. Ang pinakamalaking usapin na kinaharap ng brand ay ang talamak na pagkalat ng mga peking produkto o Class A replicas. Sa Pilipinas, ang mga palengke gaya ng Divisoria at Quiapo ay napuno ng mga bag na kamukhang-kamukha ng JanSport, ngunit ibinebenta sa napakamurang halaga. Ang isyong ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga mamimili at unti-unting nakasama sa eksklusibidad ng brand. Maraming taong nagsimulang magduda kung ang nabili nilang bag sa mga hindi otorisadong reseller ay tunay nga ba na nauwi sa pagkadismaya kapag ang bag ay mabilis nasira. Ang talamak na pamimeke ay nagpilit sa kumpanya na maglabas ng mga gabay kung paano malalaman ang tunay na JanSport mula sa peke, tulad ng pagsusuri sa JS logo, sa zipper at sa holographic tag sa loob ng bag.
Isa pang mabigat na issue ay ang katanungan tungkol sa ethical manufacturing. Bilang bahagi ng BF Corporation, ang JanSport ay naging paksa ng pagsisiyasat ng mga labor rights group hinggil sa kalagayan ng mga manggagawa sa kanilang mga factory sa mga bansang tulad ng Bangladesh at Vietnam. Noong 2013, matapos ang trahedya sa Rana Plaza sa Bangladesh, nagkaroon ng malakas na panawagan sa mga global brands na sumali sa Accord on Fire and Building Safety. Bagaman ang BF Corporation ay gumawa ng sariling hakbang sa pamamagitan ng Alliance for Bangladesh Worker Safety, marami ang bumatikos dito dahil sa pagiging non-binding o hindi sapat na proteksyon para sa mga manggagawa kumpara sa orihinal na Accord. Ang mga ganitong balita ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga kamalayan ng mga consumer na mas pagpapahalagahan pa ang etika sa likod ng kanilang binibili. Ang paghihina ng JanSport sa merkado nitong mga huling taon ay hindi dahil sa pagbagsak ng kalidad, kundi dahil sa pagbabago ng kagustuhan ng mga mamimili at ang pagpasok ng matinding kompetisyon. Sa Pilipinas, napansin ng marami na nawala o nabawas ng presensya ng JanSport sa ilang malalaking department stores. Ang pangunahing dahilan nito ay ang stratehikong pagbabago ng Primer Group at BF Corporation sa kanilang retail distribution. Mas pinili nilang ituon ang pagbebenta sa kanilang mga sariling konsepto ng tindahan gaya ng Brat Pack at sa e-commerce platforms tulad ng Lazada at Shopee. Dahil sa pag-usbong ng online shopping, ang pisikal na espasyo sa mga mall ay naging magastos, kaya't maraming pwesto ang isinara upang makatipid sa overhead costs. Bukod dito, nagkaroon ng pagbabago sa fashion trend ng mga kabataan. Ang pag-usbong ng mga minimalist at tech-focused na mga brand gaya ng Fjallraven Kanken, Herschel Supply Corporation at ang mga anti-theft bags tulad ng Tigemu at Bobby, Tigernu at Bobby ay nagbigay ng matinding competition sa JanSport. Ang mga bagong brand na ito ay nag-aalok ng mas modernong disenyo na may mga compartments para sa laptops, power banks at iba pang gadgets na hindi prioridad ng klasikong disenyo ng JanSport Super Brake. Ang mga kabataan ngayon ay mas naghahanap ng aesthetic na kakaiba sa nakasanayan na nilang nakikita sa kanilang mga magulang o nakatatandang kapatid. Hindi rin maitatanggi na naging malaking epekto ng COVID-19 sa JanSport dahil nagsara mga paaralan at ipinatupad ang online learning. Ang demand para sa mga school backpacks ay bumagsak ng husto sa buong mundo, kabilang na sa Pilipinas. Kung walang pasok sa eskwelahan, walang rason ng mga magulang na bumili ng bagong bag. Ito ang dahilan kung bakit tila nawala ang JanSport sa eksena noong mga taong 2020 hanggang 2022. Maraming retail outlets ang nagbawas ng stocks dahil sa kawalan ng benta. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na nalulugi o tuloy nang nawawala ang tatak. Ang JanSport ay nananatiling isang multi-million dollars na negosyo sa ilalim ng VF Corporation. Sa kasalukuyang merkado, ang JanSport ay nasa proseso ng tinatawag na brand evolution. Upang makasabay sa panahon, sinisimulan na nilang gamitin ang mga recycled materials sa kanilang mga produkto, tulad ng recycled Super Brake na gawa sa 100% recycled fabric. Sa Pilipinas, patuloy silang aktibo sa mga online platforms at muling nagpapalakas ng presensya sa mga pisikal na tindahan ngayong nagbalik na ang face-to-face classes. Ang kasaysayan ng JanSport ay isang paglalakbay mula sa isang maliit na pangarap sa Seattle patungo sa pagiging isang global icon. Bagaman duman sa mga hamon ng pamimiki, issue sa paggawa at pagbabago ng moda, ang pundasyon ng tatak ay nananatiling nakaugat sa kalidad at serbisyo. Ang kwento ni Muray, John at Skip ay patunay na ang isang simpleng ideya, basta't may kasamang dedikasyon at kakayahang mag-adjust sa pangailangan ng tao, ay maaaring mag-iwan ng permanenteng marka sa kultura ng mundo. Sa Pilipinas, ang JanSport ay mananatiling bahagi ng nostalgic na alaala ng maraming henerasyon ng mga mag-aaral, habang patuloy itong nagsisikap na hubugin ang kinabukasan sa paglalakbay at edukasyon. Noong dekada 70, ang kailanganin ng mga tao ang mas matibay na kagamitan para sa kanilang bagong tuklas na hilig sa hiking. Nandoon ang JanSport. Noong dekada 80 at 90, nang ang edukasyon ay naging sentro ng pagunlad at mga libro ay naging mas mabigat, ang JanSport ang nagbigay ng solusyon upang mapagaan ang pasanay ng mga estudyante. Ang pagpasok nito sa Pilipinas ay nagkataon din sa panahon ng mabilis na urbanisasyon at ang pagdami ng mga mall goers na naghahanap ng mga produktong dekalidad mula sa ibang bansa. Ang JanSport ay nananatiling simbolo ng pagiging praktikal sa gitna ng materialismo sa mundo kung saan ang mabilis na moda o fast fashion ay nagdudulot ng labis na basura. Ang pilosopiya ng JanSport na gumawa ng bag na tatagal habang buhay ay isang mahalagang kontribusyon sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang pagbawas sa pangailangan bumili ng bagong bag taon-taon ay isang malaking tulong hindi lamang sa bulsa ng mga mamimili kundi pati na rin sa kalikasan. Ito ang tunay na esensya ng JanSport. Isang tatak na may malasakit, matibay at higit sa lahat tapat sa kanyang pinagmulan. Kung titingnan ng hinaharap,
Inaasahan na mas lalong lalawak ang digital presence ng JanSport sa Pilipinas. Ang kanilang pakikipagtulungan sa mga e-commerce giants ay magbibigay daan upang maabot ang kahit mga malalayong probinsya na walang akses sa mga malalaking mall. Ang mga promosyon kaya ng back-to-school sales at mga raffle draws ay patuloy na magpapasigla sa interes ng mga tao. Ang JanSport ay hindi na lamang basta bag. Ito ay isang institusyon na nagtuturo sa atin ng pinakamagandang pakikipagsapalaran ay ang paglalakbay patungo sa ating mga pangarap. Bit-bit ang lahat ng mga kailangan sa ating mga likuran. Sa pagtatapos, ang JanSport ay isang testamento ng pagiging malikhain at matatag. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon sa merkado, ang tatak ay patuloy na naninindigan sa kanyang mga prinsipyo. Ang pagkakaroon ng maayos na daloy ng supply chain sa ilalim ng BF Corporation at ang mahusay na pamamahala ng Primer Group sa Pilipinas ay nagsisilbing garantiya na ang brand na ito ay mananatiling bahagi ng ating kultura.